Magandang umaga po sa inyo lahat. Kanina medyo mas maagang dumating. Ano yung naririnig ninyong music? Parang yung Pasko na, no? Pero alam nyo, marami pa tayong panahon or mga linggo na tatahakin bago tayo pumasok sa season ng Christmas, even Advent season. At ngayon, isang pinapaalala sa atin ay bumabalik tayo dun sa mga pagbasa ayon kay San Marcos, dun sa mabuting balita ni San Marcos. For 5 Sundays, we have been listening to the Gospel of John about the Holy Eucharist. At ngayon, bilang Year B, balik tayo kay San Marcos. At medyo malaman yung sinasabi niya ngayong linggo na ito. Kasama pa yung dalawang pagbasa, yung unang pagbasa at yung ikalawang pagbasa. Sino sa inyo ang sinabihan na may pagka-OC kayo? Narinig niyo na ba yon? O sino may pagka-OC rito? Taas nga yung kamay. Parang walang umaamin, no? O, sino yung nanay nila may pagka-OC, no? Yung kapatid nila, no? Wala pa rin, no? Alam mo ibig sabihin ng OC? Obsessive compulsive. Kung minsan sasabihin nila, no, may pagka-OC rin ako. Ano yung gusto ng mga tao na may pagka-OC? Kailangan makita nila maayos yung mga gamit, no? Okay lang yun, no? Because sometimes pag pinalampas natin yung mga bagay na maski papaano na lang, nagkakagulo. Pero kung minsan humahantong ito sa tinatawag nating OCD. Alam niyo OCD? Hindi yung order ng Carmelites Descalzed, no? Pero yung OCD na obsessive-compulsive disorder. Pag nagiging disorder na. At ano itong disorder na ito? No? Sabi, no, tinignan ko yung definition kanina, a mental health condition characterized by persistent unwanted thoughts, ideas, or sensations that drive a person to engage in repetitive behaviors or mental acts, or tinatawag nating compulsions. Parang you're compelled, you're forced to do something. And people with OCD may feel compelled to perform certain actions. Kita mo, hugas ng kamay, repeatedly. Or, nakailang balik na para i-check kung nakalock yung pintuan. Or, to reduce anxiety or prevent a perceived threat. However, these actions often provide only temporary relief. And the cycle of obsessions and compulsions, that can become time-consuming and that can interfere with daily life. Kaya napapasama kung sobra yung pagiging OC. You know, in today's gospel, makikita natin yan. The Pharisees and the scribes were observing. They were right in observing the law. Pero kung minsan nagiging OC or even OCD, na hindi na nila alam kung bakit nila ginagawa yung or sinusunod yung isang patakaran, yung isang batas. One of the celebrated TED Talks on YouTube, I think one of the most watched, is the talk by a certain Simon Sinek. Have you heard about him? A best-selling author. And then that YouTube video, it has gained a lot of viewers, I think millions of viewers. At simple lang yung sinasagot niyang tanong, why do I do the things that I do? Galing, no? Why do I do the things that I do? Bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko? It's asking why. Why do you eat? Kasi importante yun. I need to live. Why do you go to school? So that I can get an education in the future and I can get a job. Why do you go for Mass? Ba't ka nagsisimba ngayon? Try to listen to how you would answer that. Bakit? Why do I do the things that I do? And maybe it goes in the sphere of morality. Kapag tinitignan natin yung sarili natin, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit natin iniiwasan gumawa ng masama? There's a certain psychologist
who was famous for his theory on moral development, especially among children. Ang pangalan niya, Lawrence Kohlberg. And pag tinanong mo isang tao, even a little child, bakit niya ginagawa yung isang bagay? O bakit sumusunod ka sa nanay mo, sa tatay mo? Bakit hindi ka nag-cheat sa eskwelahan? Meron siyang mga answer. Bakit mo ginagawa itong bagay na ito? Kadalasan sagot nila, ayaw kong mapalo. Ayaw kong pagalitan ako. O kung minsan meron mas angat na sagot doon. Ginagawa ko ito kasi bibigyan ako ng reward ng mami ko, ng daddy ko, kapag nag-aaral ako mabuti, kapag nakuha ko itong grade na ito. Or sometimes, it may not even be a material reward. Kasi, kapag ginagawa ko ito, no, na I am affirmed, sasabihin ng nanay ko, ng teacher ko, good job. And that boosts me up. And then sometimes, ginagawa nila isang bagay because they gain acceptance from their peers. Well and good. Pero meron pa mga mas angat doon. And they made studies. Yung mga maunlad na bansa, pagtatanungin nila, no, bakit nyo sinusunod yung batas? Hindi nila sasabihin na, ay baka mahuli ako. O kaya, because I want to gain this reward. Pero sasabihin nila, kasi nasa batas yan. Yan yung tama. It is in the law. But you know what's even deeper than that? Ano ang mas mainam na tugon dun sa tanong na yon? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit natin iniwasan yung masama? There are some people who say, kasi yan ay isang prinsipyo. Kasi naniniwala ko riyan. It's because I hold on to an advocacy. It's good. Pero ano niya, meron pa mas matinding sagot dyan. I do this thing because I respect other people. I do this thing because I love. Kasi may malasakit ako sa ibang tao. Kasi mahal ko yung Diyos, mahal ko yung kapwa ko. And they do that outward thing because of what is within them. My dear friends, yan ang tema ng ating mga pagbasa ngayon. From the first reading, second reading, to the gospel. Yung ating ebanghelyo ay mula kay San Marcos. At pinapakita dito, ito yung ginagawa ng mga Hudyo. In fact, makikita natin yung audience ni Saint Mark para kanino sinulat ng mga yung gospel na ito. When we read about it, no, yung sitwasyon ay yung mga alagad ni Jesus hindi naghugas ng kamay at pinuna sila ng nitong mga Pariseyo. And then there's an explanation there. Why the need for an explanation na ito yung ginagawa ng mga Hudyo? Maybe because those who heard it, those to whom the gospel was preached, were not Jews. Majority of them were not Jews. And so, the evangelist had to explain. And his explanation was quite revealing. Na ito pala yung ginagawa ng mga Hudyo. And come to think of it, kung minsan you would get lost among the trees, that you would miss the forest. What do I mean? Na dahil dun sa dami-dami ng mga ritual nila, hindi na nila alam kung ano ang saysay ng ginagawa nila. They could not even anymore ask why they do that thing. It's now an outward thing. It's not anymore the spirit of the law. The law that has been given a lot of emphasis since the beginning. Yung ating unang pagbasa ay mula dun sa aklat ng Deuteronomio. At pag tinignan nyo kung saan yung aklat na yon, yun yung ikalimang aklat ng Biblia, the fifth in what we call the Torah or the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. At ganito yon, sinasabihin ni Moises, tinuturuan niya yung mga tao tungkol dun sa batas. Why? Kasi ito na yung mga taong hindi nakarinig ng batas nung panahon ng Exodus. Nung umalis sila sa Ehipto, di ba merong covenant at Sinai, and it took them 40 years na maglakbay mula sa Ehipto patungo dun sa pinangakong lupain. 40 years. 40 years ago, how old were you?
40 years ago, siguro yung mga senior citizen, that's the prime of your life. You were in your 20s. Yung mga 20 plus years old, wala pa kayo nun. And when we look at that, Exodus, lumabas sila, and then for 40 years they were traveling. Marahil marami dun sa mga lumabas, dun sa Ehipto, wala na nun. Sino na yung nandun? A new generation. And Moses had to tell this new generation, eto yung batas. Pag sinundan nyo yung batas, then makikita yun ng ibang mga tao, ng ibang bayan. Sasabihin nila, ang galing ng Panginoon nila. Sumusunod sila sa batas. And so the law is something important. Importante na sumusunod tayo sa batas. Especially, we are citizens of this country. And even if you go to other countries, susunod kayo sa batas nila. Why? So that there will be order. But it's not only that. What is the spirit of the law? Sinusunod natin yung batas kasi may malasakit tayo sa kapwa natin. Nirirespeto natin sila. Minamahal natin yung Diyos. And so galing ito sa loob. Kaya nga, dun sa ikalawang pagbasa, yung sulat ni Santiago, and it goes in the whole of his letter, ano importante para sa kanya? Hindi lang yung nananampalataya ka. Kasi if there's really integrity, yung pinananampalatayaan mo, yung nasa puso mo, lalabas yan. Lalabas saan? Sa mabuting gawa. Kaya nga pagpunta natin sa Ebanghelyo, ayun, ano ang nagpaparumi sa tao? Hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, pero yung lumalabas mula sa kalooban niya. Yung mga salita niya. Kung puro mura yung lumalabas sa isang tao, ano kaya nasa loob niya? Siguro galit, puot, yung pagtakwil sa kapwa. Kung halimbawang laging lumalabas sa bibig ng isang tao ay kahalayan, ano kaya nasa loob niya? At yun nga ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan. Tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. It comes from within. What are our actuations? Ano yung mga ginagawa natin? Kung anong ginagawa natin, sinasalamin nito kung ano ang nasa kalooban natin. I'd like to end with this anecdote, Doon sa isang malayong lugar sa India, merong isang obispo who was narrating his experience. By the way, this came from a deacon, Greg Kandra. It was a story that he narrated. Sabi niya, itong obispo na ito, nagkukwento siya na yung kanyang diocese, ito'y napakahirap. Wala man lang ang cathedral na maayos. Walang bishop's palace, nakatira lang siya among the people. At napakalawak ng teritoryo niya. It's a territory that has a lot of farmers, fisher folk, a very poor diocese. At naglalakbay siya, paikot dun sa diocese. At pati yung mga pare, hindi sapat para dun sa diocese na yon. And so ginagawa nila, marahil experience ito ng Maya pa, once upon a time, na the priests had to go to these different barrios, these chapels, once, not every Sunday, but maybe once a month, or even in a manner that is even more rare. At ganun din doon. And therefore, the Eucharist, the Holy Mass, madalang gawin. Pero, ito yung kwento niya, na doon sa isang chapel, nagsimba yung mga tao, merong isang tao ron, isang babae, na hindi pa makapag-communion. Bakit? Hindi pa siya nabinyagan. Kaya anong ginagawa niya? Kapag nagkakaroon ng misa, pinapanood niya yung mga kasamahan niya, nagko-communion, at inggit na inggit siya. And she really was looking forward, kailan ba ako makakapag-communion? And so she was watching each one. At pag merong nag-communion, alam niyo yung gagawin niya?
Pupunta siya dun sa tabi ng taong nagko-communion as close as possible. At ito yung sasabihin niya sa sarili niya, Jesus is here. I want to be as close to Him as possible. Itong taong to tumanggap ng communion, so lalapit ako sa Kanya kasi nasa Kanya si Jesus. My dear friends, what do we need para na sa gayon ang lumabas sa atin ay mga bagay na mabuti, na marangal, etc. Importante, nasa atin ang ating Panginoon. If we are full of the Lord, then our actions will show that. Then we will be more generous. Then we will be more forgiving. Then we will work for peace. Then we will work for justice. Why? In our hearts, there's Jesus. Let's think about that, especially in our Holy Eucharist. When we receive communion, at pagkatapos nun, when you go out of the gates of Don Bosco and meet other people, you will do things well. You will do good. What will issue from your mouths and what will come out from your deeds are none other than what the Lord wants you to do. God bless you all.